Guys, good news na naman ha. Isang DDS na naman po ang malalagas. Meron pong breaking news ngayon tungkol po dito sa ICC arrest warrant ni Bongo. Baka daw po pwede na po itong i-unseal, pero hindi daw po ito malalaman ng kampo ng mga Duterte. Ayan, panoorin po natin kung ano po yung tungkol dito sa ICC arrest warrant ni Bongo. Ayan. Mga kabunyog, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, posible raw na i-unseal na ang warrant of arrest ni Bongo. Lagot ka, Bongo! Hindi naman talaga hindi na daw yan inaanunsyo ng ICC na mayroong arrest warrant si ganito o si ganoon. Kumbaga Pasingit lang guys doon po sa mga nagsasabi na bangag ang Pangulo, si BBM, tignan nyo ay tsura ng Pangulo nyo. Isang bulati na lang yung pipirma. Ayan ang talagang bangag, hindi lang bangag, sira pa ang ulo. Nalalaman na lang yan kapag aarestuhin na, saka na ina-unseal. Yan ang iwi, yan ang iwi. Parang katulad ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, matagal na yung kanyang arrest warrant. Nga pala singit ko lang. Ay, Bato, ang kapal na mukha mo. Wala kang bayag. Hindi ka tumulad kay Marcoleta at kay Jinggoy at Bong Revilla. Nakakahiya ka. November 6, 2025. Pero, inunseal ito noong May 11. Nung lumitaw si Bato doon sa Senado at mayroon ng mga NBI doon, handa nang arestuhin si Bato, saka inanunsyo ng ICC na mayroon ng arrest warrant si Bato. Ang tawag doon, pang-unseal. Kaya, ang praktisan niya sa ICC, hindi naman kapag naglabas na ng arrest warrant ng ICC, hindi naman yan inaanunsyo. Kasi makahanda na yung aarestuhin kung i-aanunsyo pa. Ang ginagawa, kapag aarestuhin na, saka ina-unseal. Ngayon, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, posible na pag-aarestuhin na si Bongo, ay saka i-unseal ang arrest warrant. Pero sa ngayon, hindi daw ito i-anunsyo ng ICC. Ito pong mga warrants po na i-issue, kung darating man yan, una-una hindi malalaman ni Pulong yan. Yung tatay nga niya, si Digong, hindi nalaman na may warrant na siya. So hindi nila malalaman po yan. Ngayon, pero ito po, ang basihan po ng mga warrant na yan ay yung sa mga krimen na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa from 2011 to 2019. At ito, may jurisdiction po yung ICC dyan, base na mismo sa Korte Suprema. Kaya yan po kasi yung naratibo nila na kahit sino na lang daw ay pwedeng damputin ng ICC arbitrarily. So hindi po yan. Hindi naman tayo nag-commit ng EJ case. Kaya wala po tayong kailangan na ialala. Ang nakakaalam lang yan na mayroon ng arrest warrant ay ang prosecution. Kahit nga ang spokesperson ng ICC, hindi niya nakakaalam. Kaya pala ganyan yung nangyari noon kay Bato de la Rosa. November 6, 2025, may arrest warrant na. Pero nung tinatanong ang ICC spokesperson, walang masabi. Sabi niya wala siyang alam na in-issue na arrest warrant. Totoo naman, wala talaga siyang alam. Pero dapat naman kasi talaga guys, pag may mga ganyan po warrant of arrest, hindi po talaga dapat isinasa publiko yan. Katulad na lang po, halimbawa, kung yung tao ay mataas po ang tungkulin sa gobyerno, kasi nga makakapaganda yan once na in-announce po yung warrant of arrest. Kaya tama naman po, November pa po lumabas yung warrant of arrest nitong si Bato, at hinayaan lang po na kunwari wala pa. Para once na lumabas, bubulagain na lang. Pero itong kay Bongo, wala na pong makakaalam nito. Hindi na po mauulit yung nangyari kay Bato. Ayan. At wala na rin pong magtatanggol sa kanya sa Senado.
nag-issue na ng arrest warrant, Isa na kaya kayo. lang hindi pa sinasa publiko. Paubos na talaga po itong mga DDS. Ngayon, pag-aarestuhin na yung subject ng arrest warrant, saka ina-unseal o ina-anunsyo na mayroon ng linabas na arrest warrant. Yan yung nangyari kay Bato de la Rosa. November 6 pa, may arrest warrant na. Pero, nung aarestuhin na si Bato noong May 11, kasi lumitaw siya bigla doon sa Senado, saka in-announce ng ICC, in-unseal yung arrest warrant. Kaya yan mga kabunyog. Ngayon, si Bongo, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, sigurado yan na si Bongo mayroon niyang arrest warrant. Kaya lang kung ang tanong, i-unseal na ba ito? Posiblihan niya na i-unseal na yan, pero i-unseal yan pag-aarestuhin na. Pag-aarestuhin na para hindi na makatakas. Kaya siguro si Bongo tahimik sa ngayon. Makikita nyo, ang daming gulo sa Senado pero hindi masyadong nakikialam si Bongo. Yung rally ng Iglesia ni Cristo, wala rin si Bongo. Wala rin si Bongo, mga kabunyog, ang nandun lang si Marcolet. At saka guys, kung napapansin nyo, nung mga nakaraang session, si Bongo, kung mapapansin nyo yung facial expression niya, parang nga tulala siya, para siyang wala sa sarili, may iniisip, ganun. Kasi nga po, iniisip niya po yung kanyang warrant of arrest na manggagaling sa ICC. Na as soon as possible, baka sumunod na rin yan dito kay Marcoleta. Grabe guys, so yung Panginoon na po talaga yung gumagawa ng paraan para po mapanagot po itong mga ito. Kasi talaga namang may mga kasalanan po ito at hindi po magtatagumpay ang kanila pong mga plano dahil hindi po ito mabuting or hindi po ito makatao. Hindi po makatao yung mga pinaggagawa po nila lately nung sila pa po ay nakaupo. Katulad po nito ni Bato, kala mo aping-api. Pero nung yung mga binabaril na lang bigla, yung mga nanlaban, naniniwala ba kayo dun? Dun sa halos 34,000 na namatay? Diyan sa drug war na yan? Tapos tignan nyo yung itsura nitong Bato na to. Mahiya ka, Bato. Nakakahiya ka. Kay Marcoleta, kay Jinggoy, kay Bong Revilla. Ikaw, dati kang general, pero tumakbo ka. Sobra kang nakakahiya. Hindi ka lang nakakahiya sa taong bayan, pati pamilya mo. Napapahiya ng dahil sa'yo. Sigurado yan guys yung pamilya niya napapahiya at marami siguradong mambubuli or nambubuli sa pamilya niya. Si Alan Cayetano, si Amy Marco, si Ruben Padilla. Pero si Bongo hindi. Parang alam na ni Bongo na magkakaproblema rin siya sa mga susunod na mga araw. At alam niya na ang seryosong problema niya, yung arrest warrant galing sa ICC. Kapag inunseal na ito, aarestuhin na siya. Ang mga DDS, sino kaya yung bangag? Tignan nyo nga to, ngiwi yung muka, kakapentanil at pariwana. Yan ang bangag, hindi lang yan bangag, sira pa yung ulo niyan. Ano lang sa kanya dyan, ang makakaligtas lang sa kanya dyan, kapag hindi siya isinurrender sa ICC. Pero siyempre, kaya ikaw, Bongo, alam ni Bongo yan na mahirap ang kalagayan niya. Kaya ang mga tao ni Duterte, iba-iba ang mga kasong kinakaharap. May crimes against humanity, tulad ni Digong, crimes against humanity, si Bato, crimes against humanity. At saka guys, pansin nyo, lahat po ng mga Duterte, yung mga sumusuporta sa Duterte, lahat may kaso, no? At lahat may basihan at may resibo. Hindi po gawa-gawang kaso. Kaya ikaw, Bongo, mag-isip ka. Etsapuera mo na yung mga Duterte na yan. Isipin mo na yung sarili mo at yung pamilya mo. Dumikit ka na sa administrasyon. Baka sakali, makaalpas ka.
Pero kung patuloy kang kumukontra, at nilalabanan mo yung tama, walang mangyayari sa'yo. Madadala at madadala ka sa dahig. Kung pagsisisihan mo yung mga ginawa mo noon at itatama mo ngayon, baka sakali maalpasan mo yung problema mo. Kami napapansin namin sa bawat session ng nakaraan, yung facial expression mo, para kang wala sa sarili. Halatang may iniisip ka. Isipin mo na yung sarili mo. Isipin mo yung pamilya mo. Itsapwera mo na yung mga Duterte. Alam naman namin, meron kang natatagong kabutihan kumpara dyan sa pamilyang Duterte na yan. Kaya pag-isipan mo yan, Senator Bongo. Itong kay Bongo, crimes against humanity yan. Tapos si Harry Roque naman, qualified human trafficking. Si Kibuloy, qualified human trafficking. Si Mike Defensor, qualified human trafficking din. si Marcoleta, plunder. May kasong plunder din si Mike Defensor. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, talagang lahat halos ng tao ng Duterte. May kanya-kanyang mga kasong kinakaharap. Si Bongo, may mga kaso pa nga yan si Bongo na plunder, sinampa ni Trillanes. Kaya lang hindi pa gumugulong sa ombudsman. Baka mas ang inaantabayan tungkol kay Bongo hindi yung kasong plunder niya doon sa ombudsman, kundi yung Kasi alam nyo guys, if ever kasi na gumulong yung kaso niyong plunder, tapos i-unseal na yung warrant of arrest, parang tawag dito, may etchapuera yung kaso niya sa ICC at didinggin muna yung kaso niyang plunder dito. Kaya siguro hindi pa to nakakasuhan ng plunder yung galing na sa ICC na arrest warrant. Kaya ito mga kabunyog na mga kababayan, ang inaabangan ngayon. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ayaw niyang sabihin kung may arrest warrant na, pero ang sigurado daw diyan kapag aarestuhin na, saka yan i-unseal. Yan. At ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, posible raw na i-unseal na yung warrant of arrest na yan pag aarestuhin na si Bongo. Ayan, mga kabunyog. Si Bongo kasi hindi yata nito kayang magtago na tulad ni Bato. Kaya ang iniisip din siguro ni Bongo kung paano siya hindi madadala sa ICC. Kaya lang mahirap kasi yan crimes against humanity yan. Yan ang Okay, yan guys Senator Bongo, may time ka pa para baguhin yung nakaraan mo na mali at itama mo ngayon. Baka sakali maalpasan mo yan dahil nakikita naman namin na meron kang kabutihan sa loob mo. Na ka lang dyan sa mga Duterte, nadikit ka lang dyan nakikita namin sa facial expression mo, na parang wala ka sa sarili at alam namin kung anong iniisip mo. Ang iniisip mo yung paglabas at pagdampot sa'yo ng ICC. Bumaliktad ka na. Ayaan mo na yung mga Duterte na yan. Alam naman natin na wala talaga pong magagawang mabuti yan. At talagang alam natin na mga masasamang tao yan. Si Senator Bongo, parang may nakikitaan pa tayong kabutihan dito no? Na-impluwensyahan lang ng mga Duterte. Ayan, may oras ka pa, Senator Bongo, para pumanig sa tama at kabutihan. Baka sakali, maalpasan mo yung problema mo. Yun lang. Pakilagay po yung mga komento dyan sa baba, guys, para mabasa po natin. Maraming salamat po. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipinas.